Hi! Welcome to Jang's Journal. It's a brand new day, brand new life, and of course, it's a brand new vlog! Guys, if you'll notice, my background is different from my previous vlogs kasi gusto ko lang i-show off sa inyo ang aking super duper cute na Big Bang Theory posters that I got from Shopee. In fairness, hindi ako binigo ng Shopee sa purchase kong ito. Super duper cute. I'm not sure kung ganun siya ka-clear sa video, pero in person, I really love it. So, kahit na ang init dito sa living room area ko, tiis ganda para lang mapakita ko sa inyo yung mga posters ko sa wall. So, I'm thinking kung ito na ba yung gagawin kong vlogging or filming area ko. Okay naman dito, kaya lang ang dilemma ko sa area na to is mainit siya. Unlike pag nasa kwarto ako, pwede ako mag-open ng aircon. Dito, meron akong fan na sana hindi dinig sa video ngayon kasi hindi ko kaya ng walang fan at all. Sobrang huhulas ako, girl. So, ayun. Sana please bear with me kung meron kayo naririnig na fan, pero sana namamask naman siya ng microphone na gamit ko. So, yeah. Anyway, I so love Big Bang Theory. Ito putol siya pero that's cute din. This one. Mali. Ito pala. Mali ako na. And sa sobrang pagmamahal ko sa Big Bang Theory, ito, I'm wearing their faces. Sheldon, Leonard. Tapos, gusto ko talaga ipakita sa inyo. Sobrang love ko sila. So, Sheldon, Leonard, this is Raj, and Howard. Yeah, Big Bang Theory. So, diba? This is Shopee Find also. So, if you're interested, lalagay ko yung link ng shop na pinagbilhan ko nito sa description box. So, anyway, so much for Big Bang Theory. Ano ba ang magiging chikahan natin for today's vlog? A few weeks ago, I posted a vlog entitled How to Slay Being Single at 30. So, after posting that, I received some feedback from friends. Yung mga friends ko talaga nakakausap ko in real life na nag-suggest na bakit hindi ko gawing segment to ng vlog ko since tingin nila maraming makaka-relate kasi marami kaming millennials na kaka-30 lang last year, noong 2020, at may mga, alam mo yun, mga ang dami pang iniisip sa buhay. Yung mga masyadong disappointed, yung mga dumadaan sa depression, mga ganyang bagay. So, I'm thinking, why not? Bakit hindi ko siya gawing segment? Diba? It's easy to do kasi experiences ko ang mga ma-share ko sa inyo. So, okay, this is going to be a segment. So, aside sa mga ibang vlogs ko, mga reviews and all, or mga outside vlogs, ganyan, magiging part ko ng, let's say, weekly vlogs ko na, at gagawin ko siyang title na Journey at 30 segment. So, last time I posted How to Slay Being Single at 30. So, that was 2 weeks ago. If you're interested to watch that, I will post the link in the information box. So, for today's vlog, ano ba ang i-share ko sa inyo? So, I decided to do, this is a suggestion by the way from my close friend, Glyza. Hi Ate Glyza, ito na yung requested mong vlog. So, sabi niya, gawa ako ng vlog na things I no longer buy. Alam mo yun? Kasi oo nga no, habang tumatanda tayo, habang tumatanda ako, palimit yung mga pinagbibili kong bagay. Kasi, ang dami ng mas importanteng bagay na dapat paglaanan ng money kaysa sa luho, 'di ba? So ano ba tong mga bagay na nilet go ko ngayong taon? Or should I say, nilet go ko simula noong nag-pandemic last year no 2020.
Pasensya na kayo guys kung medyo nabubulol ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit parang rumble-rumble yung mga words na sinasabi ko. Siguro dahil medyo antok ako, wala pa akong tulog. So, yeah, it's my rest day pero hindi pa ako gaano nakakatulog. Ayun, basta. So anyway, going back to the discussion. So ano ba yung mga bagay na hindi ko na pinagbibili? So I only have 5 things na hindi ko na binibili or nilimitahan ko na yung pagbili simula nung last year. So, the first in my list is swimwear. Okay, so the 20-something, 20-year-old, 22, 25, 26 years old na already would buy or would hoard swimwears kahit hindi summer. Kasi mahilig akong mag-collect ng mga swimwears para pagdating ng summer or kapag may aura, hindi kasi ako pwedeng isang swimwear lang sa isang lakad. So, kunwari, 2 days, 3 nights tayo, kung saan man tayo pupunta, hindi, kailangan everyday, iba't iba yung swimwear ko nun. Iba't iba yung OOTD ko nun. So, I think ganun pa rin naman ako ngayon. Medyo nilimatahan ko lang ng bahagya. So, anyway, bilang last year, hindi naman nakapag-swimming kasi lockdown. And sana this year, pwede na. Sana maipush namin kahit may mga restrictions. Ayun na nga, hindi ako nagbibili ng mga swimwear kasi unang-una, sayang sa pera. Meron pa akong mga siguro nagamit na once pa lang naman. O yung iba doon, higo pa na picture yan. So, laban pa yun, diba? So, ayun, swimwear, nilimitahan ko siya or hindi pa talaga ako bumibili simula last year. Kasi, hindi ko siya kailangan. Tapos, ayun, yung money na save ko from buying swimwear, ilalaan ko na lang sa mga kailangan ko dito sa bahay. Kasi sa totoo lang, alam ko naman na kung kayo ay follower ko ever since, alam nyo na medyo may nangyari dito sa bahay. So, kailangan kong punuin siya ulit. So, ayun, I'm cutting swimwear for now sa mga hindi ko pinagbibili na. So, maybe sa summer, bibili ako 1 pair, 2 pairs, ganyan, but not totally hoard na. X na sa swimwear. So, second sa list natin is footwear or shoes. Kasi, work at home naman na ako, hindi na ako naglalabas ng bahay. So, hindi ko masyadong kailangan ng mga bagong sapatos. Unlike dati, mahilig akong bumili ng mga flats, lalo na sa Payless. Kasi nandun talaga yung perfect na fit sa paa ko. Sa Payless talaga. Mga flats doon. So, ngayon, hindi naman ako naglalabas nga. Kung tutuusin, meron akong mga shoes na tsumatsaka, nagbabakbak kasi hindi ko nagagamit. So, ayun. Kaya hindi na muna ako bumibili ng mga shoes kasi sayang pa yung mga shoes na hindi ko pa nagagamit. Ayun. Ayoko mag-hoard ulit kasi again, hindi ko siya kailangan. Pambili ko ng shoes, pambili ko na lang ng mga kailangan ko dito sa bahay. And then, so 1, 2, now, third sa list is junk foods. Kumakain pa rin naman ako ng junk foods, pero sobrang limited na. Dati kasi kapag nag-grocery ako, talagang kompleto yung junk foods ko. Kasi mahilig ako magkutkot, ganyan, Netflix and chill, diba? Kailangan meron kang chips, ganyan. Ngayon, nag-Netflix and chill pa rin naman ako, pero hindi na ako masyadong nag-junk foods kasi nga, nagda-diet na ako. So, kailangan ko na maging health conscious kasi we are not getting any younger, diba? Ayun. So, hindi ko naman kina-cut off na talaga ang junk food sa buhay ko kasi kailangan din natin ng cheat day kahit papano, diba? So, I have junk foods pero limited na lang. Tapos, ang ginagawa ko para hindi ako matempt na kumain nun, hindi ko na lang siya binibili talaga. Kasi diba, hanggat may nakakita ka, sige lang, kain ka lang. Pero pag wala, edi wala. So, ayun, no junk foods na rin. And then, after ng junk foods, fourth sa list ko is yung pants and blazers.
Katulad ng reason ko sa pag-limit ng pagbili ng shoes. Kasi nga, hindi naman na ako lumalabas ng house. I mean, nag-work ako pero hindi ako work on-site. Naka-work from home kami. So, I don't need to be formal, 'di ba? Minsan nga nag-work ako nakapantulog So, ayun, dati bumibili ako ng mga cardigans, blazers, tapos mga pants, ganyan. Kasi nga araw-araw nasa office and I work in a bank. So, kailangan formal yung outfitan natin, 'di ba? So, now bilang naka-work from home naman kami, wala. Talagang, hindi ko naman sinasabing totally ika-cut off ko ang pagbili ng pants and blazers dahil in the near future, alam ko kakailanganin ko pa rin siya ulit kasi babalik din naman kami ng office. Pero sana wag muna. Wag muna agad-agad. Sana, if possible, matapos muna yung pandemic bago kami bumalik lahat ng on-site. So, ayun, I'm limiting myself to purchase pants and blazers sa ngayon. Tapos, so that's the fourth note. Sorry, I had to look at my notebook kasi hindi ko siya kabisado. I'm making a list every time na mag-vlog ako, diba? So, 4 na yung nasabi ko. Yung fifth sa list is, I no longer buy lots of makeup. Dati, kung nakita niyo yung mga luma kong vlogs, kung makikita niyo yung dresser ko as in, parang wala nang space sa mga foundation, sa mga lipstick, ganyan. Ngayon, I still have makeup. Pero, sobrang limited na lang. Siguro, ang meron na lang akong foundation ay yung MAC and ano nga ba yung isa? I think that's Maybelline na inuubos ko na lang din. Pero, kapag naubos ko yung dalawang yun, wala pa akong planong bumili ulit. Kasi, hindi naman ako nag-makeup. Madalas. Kasi lalabas ka, nakamask ka. 'Di ba? Ano na lang. So, kilay na lang talaga ako and ganyan. And sunscreen. I'm more on sunscreen now kasi nga, ewan ko ba? Tumatanda na. So, kailangan ng mas maging maingat sa skin. 'Di ba? And plus, hindi na ako bumibili ng makeup kasi I have my own brand na. Okay, wala pa akong foundation pero I have lip tint, pangkilay, ganon. So, ba't ako bibili ng iba kung meron akong tinda? 'Di ba? Love your own. So, tsaka mas mura yung mga tinda ko compared dun sa mga nabibili ko sa labas dati. So, malaking tipid din. Again, yung mga yung mga pera na pambili ko sana ng makeup, pambili ko na lang ng itlog. Ng pagkain ko dito sa bahay kasi lagi naman akong naka-egg lang, 'di ba? Kasi nga nagda-diet ako. So ayun na nga, those are the 5 things that I am no longer buying. Hindi naman dahil sa gusto kong i-deprive yung sarili ko or dahil sa naghihirap ako, but gusto ko lang maging mas practical sa buhay. Kasi gusto ko maging prepared sa future financially. Kasi kung ano't ano man, alam ko sarili ko lang ang makakatulong sa sarili ko. 'Di ba? Because I'm single. So, as much as possible, lahat ng mga pagtitipid dapat kong gawin ngayon. Unang-una, sobrang dami kong kailangan i-fulfill sa bahay na to kasi sobrang dami ko pang kailangan. But, thankful ako kasi meron akong couch ulit and itong aking dining table kasi nung first week, second week ng December, empty tong bahay at naging cause ng depression ko yun. Na araw-araw akong parang lugmok sa buhay. Siguro may mga 1 week akong ganun na, what happened? Ganun. Tuwing bababa ako ng house, empty siya. But now, I'm no longer sad because eto naka-purchase ako ng small couch, very cute small couch and very cute na dining table. And, diba, sobrang fanatic ako ng The Big Bang Theory. So, ayun, sana maka-Skype ko sila or maka-video call sila.
tong cast na to kasi super duper fan ako. Sobrang love ko sila. So, basically, I stopped being a hoarder. Kasi dati talaga kapag may sale, as in super duper grab ako ng opportunity na yan. Makakita lang ako ng 50 off, kahit di ko kailangan, sige, push. Pero ngayon, nabibiktima pa rin ako kahit papano ng 50 off ng mga sale na ganyan. Pero, pinag-iisipan ko muna yan, mga 100 times. Kung dati, mahilig ako mag-mine sa mga Facebook, kineme. Ngayon, nagmamine pa rin ako, pero mostly yung mga kailangan ko talaga dito sa bahay. Yung magagamit ko talaga. Unlike ng mga dati na matatambak ko lang, yung mga tipong, ayun, iniwasan ko na yung, ay, ang cute nito, I'll buy it, blah, blah, blah. Ganun ako dati. Ngayon, I'm limiting it na. Pero, last week, sorry na, meron akong nakitang ballpen na super cute. Binili ko siya. But it's not that much kasi 100 lang naman yung, ano na yun, yung notebook ba? Ballpen pala. Yung ballpen na yun, it's super cute. Binili ko. At saka magagamit ko din yun kasi nga mahilig ako magsulat-sulat. I have journal, I have planner, pati yung mga ideas ko dito sa YouTube. Sinusulat ko din naman. So, ayun, gusto ko lang naman sabihin sa inyo na hindi na tayo pabata, 'di ba? So, hindi na natin kailangang mag-purchase ng mga kung ano-ano na sayang na kasi ang pera, girl. Ayun talaga yun eh. Bukod sa talagang totoong limited ang budget ko, kasi iniisip ko, sayang talaga kung hindi ko naman magagamit. So, X na. Doon ako sa kahit siguro mahal, pero magagamit ko naman in the long run. Tsaka alam ko, itong tinitipid ko ngayon, mababawi ko din to in the future. Kasi alam ko naman sa sarili ko, masipag naman ako eh. Meron naman akong regular job, tapos meron akong maliit na business na kahit papano, nadudukutan ko na ng mga pangbayad ng bills, ganyan. At itong YouTube channel ko, alam ko soon makakakuha na ako ng sweldo. I'm just waiting for the Google AdSense pin. At sobrang thankful ako sa inyo guys kasi kayo ang dahilan kung bakit monetize na ako ngayon. So, waiting na lang tayo ng sweldo and of course, I will give you an update. So, ikaw na nanonood sa akin ngayon, if you are waiting for a sign na magtipid-tipid na, girl, this is it. This is really is it. So, yung mga hindi natin kailangan, X na, don't buy na girl, don't purchase na. Doon tayo sa mga kailangan lang natin. So, that is the vlog for today. Sana meron kayong natutunan. I really hope na inspiring ang vlog na ito. So, kung meron kayong mga questions or any comments or kung meron kayong gustong i-clarify about the vlog, leave it in the comment section down below. Thank you so much for being here with me today. And if you are new to my channel, I am inviting you to hit that like and subscribe button and also the notification bell para updated ka rin sa mga future vlogs ko. And that is it for today's vlog. Thank you so much for watching Jung's Journal. I'll see you again next time. Bye! Good night! Our whole universe